Welcome po sa bagong lecture series natin. Ngayong araw magsosolve tayo ng problems about vectors sa Physics 1 ng grade 12 STEM. Parang recap siya ng mga last physics natin sa grade 9 or 10 ata. So given two displacements, displacement A and B, may magnitude siya and direction. First step natin ay sketch natin siya sa Cartesian plane. Ito yung displacement A, which is 25. Displacement B naman, 35 degrees north of west. Same term nito ay pwedeng west to north. Ibig sabihin, from west, papuntang north. So, ito yon. Siya yung 35 degrees. Papunta dito. Ito naman yun. Siya ay 45. Ang resultant niya ay dito, from initial position up to final position. Yun yung R. Ito naman yung theta. Pwede siyang table approach, pwede rin yung diretso na siya one line na pagsasolve. Kung alam mo na yung technique dito sa mga signs, kasi importante yung signs dito. For example dito, nandito na siya sa left side ng y-axis. So, ibig sabihin yung x mo dito dapat negative na. Ito naman, ganun din. Yung x component ng b natin, nasa negative side na siya. Kailangan negative yung magiging x component natin dito. Or, pwede rin gamitin natin yung angle dito from 0 papunta doon sa terminal ng ito, papunta sa side na to, sa B. From 0 papunta dito, yun yung angle natin. Subukan natin. So, distance, x component. So, alam natin sa trigonometry natin, ang x ay cosine siya, theta. Yung theta with respect to x-axis. Ang y naman ay sine. Ang gagamitin natin theta ay nag-start from 0 degree. Dito, papunta dun sa terminal side niya. Sabihin, 180 degrees. Dito, pag ganon, 25 sine 180 din to. 45 cosine. From 0 degree, papunta dito, 180 minus 35, 145. Summation nila, resultant ng x. Ito naman yung resultant ng y. Pagpa-plusin mo siya, sagot nito ay negative 61.86. Ito naman, by calculator, positive 25.81. Meron na tayong Rx tsaka Ry. Pwede mong gawing ganto. Tapos, Ry naman, ganyan siya. Pwedeng ganto. Ibig sabihin, negative yung x niya. Kasi nandito siya. Sa left side na siya ng y-axis. Negative 25. Ito naman, negative din. So, negative 45. Gamitin na natin tong angle na to. Parehas lang din yun, cosine 35. Sagot niya ay negative 61.86. Ito naman, wala siyang y dito. So 0. Tapos positive dito siya. 45 sine 35. Positive 25.81. Rx is negative. Kung ito yung Cartesian plane mo, ito yung Rx. Ry is positive. Ito yung R mo. Pythagorean theorem. So, ang displacement, resultant displacement natin ay square root ng, kaya square root of negative 61.86, 67.03. Ito naman yung theta natin. So, from dito, tangent theta, R opposite over adjacent. Kaya magiging theta is arctangent. Theta is arctangent. Ry natin is 25.81, negative 61.86. 22.65 degrees. Isa pang solution dyan na pwede natin gawin. Ito, hanapin natin yung theta na to. Anong angle to? 180 minus 35. Tama. So, 145 siya. Meron tayong included angle, dalawang included side, tsaka unknown yung opposite na side. Law of cosines or cosine law, giging r squared. To squared nito, yung dalawang included side dun sa included angle minus 2 times yung included side pa rin cosine yung included angle na 145 degrees. Square root nya, resultant natin ay 67.03. The same lang din. Pwede na natin gamitin yung sine law. R over sine yung opposite niyang angle 145 degrees. Itong theta na to, ito yung theta na hinahanap natin, 45 side over
Sin theta. Ito yung 45. Opposite niya, ito, sin theta. Cross multiply. Ang R natin is 67.03. Sin theta, 45 sin 145. Kaya ang theta natin ay arcsine nito. By calculator, 22.65 degrees din. Cosine law. Ito, ginamitan natin siya ng x and y components. Next problem natin. So, 3 displacements na. Hindi na pwede yung cosine and sine law dito. Kasi magiging 4 na side na tayo. Included yung resultant na displacement natin. 34 degrees east of north. Sabi natin north to east. Pag ganyan siya. Ito yung 34 degrees. 72 meters. Pag ganun siya. Pwede tayo mag-drawing ng ulit dito, maliit na Cartesian plane para di lang malito. 56 meters, 38 degrees south of west. Pwedeng west to south. From dito, papunta sa ilalim, sa south. 38 degrees. Ito yung 38 degrees. Pag ganyan. So, assumption natin, pag ganyan siya. Assumption natin, ito, pwedeng lumagpas to kasi hindi naka-scale kasi, not to scale kasi yung natin. Pwede siyang lumagpas, pwede rin hanggang dyan lang. Kung lumagpas man siya, ibig sabihin, yung triangle na mabubuo natin, pag na, negative yung x, negative yung y. Pero kung hindi siya lumagpas, pag na yung triangle natin, positive yung y, negative yung x. Tama, negative dito, ito naman negative. Ito yung magiging resultant natin. From initial position up to final position, yun na yun. Dito, table ulit ang gagamitin natin. Distance is 72. Ang x component niya is 72 cosine. Ano yung angle? So, from dito, from 0, papunta dito. So, 90 minus 34 is 56 degrees. Magiging ganyan siya. Ito naman, 56 cosine 180 plus 38. 218 from 0, papunta dito sa terminal side niya. 15 cosine, pag ganon. From terminal, papunta doon, 270. Sa 0, pag ganon, paikot. 180 plus 90, so kaya naging 270 degrees. Summation lang, yun na yung Rx, ito na yung Ry. By calculator, 72 cosine 56. Natin ay negative 3.87. Positive 10.21. Negative yung x, positive yung y. So, tama yung assumption natin. Ito yung triangle. Ito yung tama. Negative yung x, positive yung y. R natin ay square root of 10.92 meters. Theta natin, arctangent, triangle natin pag ganun. Ito yung R, ito yung theta, ito yung Rx, ito yung Ry. Next problem. Given the two displacements, displacement A and B, find the magnitude of the displacement 3A minus B. Three-dimensional yung vectors natin. Ito, X component, yung I natin. Yung J naman, Y, Z, yung K. Pag ganito, ang form ng A displacement, alam natin na ganito siya. Problem na to, pwede natin kunin yung resultant displacement. Yun na yun. 3A, so ibig sabihin 3 times to buong A. Tapos minus yung B. Dito, distribute natin yung 3. Tapos, i-minus natin yung B. Combine similar terms. 3 times 5 is 15I. Minus 5i, 3 times 3, 9, negative, so positive 4j, minus 6k, minus 7k. Combine similar terms, magiging 10i plus 13j minus 13k. Same lang din dito. Yung resultant ng x component natin, ito na yon, yung 10. Yung ry, 13. Tsaka yung rz natin, negative 13. Tapos may formula tayo na ganito. Resultant is yan. Ito, memorize mo to. R is 20.93. To memorize.
Next problem, may illustration tayo. Find the product displacement A dot or times displacement B. The magnitudes of the vectors are A 4.5, B 6. Dito makikita natin displacement A, displacement B 56 degrees, tsaka may 50 degrees dito. Ang equation dito, ito, displacement A times displacement B, ganito siya, AX, BX. So multiply plus AY, multiply to, dito plus AY, BY, need to memorize. Simulan natin, kunin natin yung AX, yung X component ng A, 4.5 cosine 56, AY, 4.5 sine 56, BX, BY, BX is 6 cosine. So dito, ang angle, pwede natin gamitin na angle dito with respect to 0 degree. Papuntang terminal side, may 50 dito, 180 minus 50, so 130. Dito, papunta doon, 130 degrees. Pwede rin, cosine 50 gagamitin natin, pero lagyan natin ng negative. Magiging negative yung sagot natin kasi nandito siya eh. Try natin i-calculator to. 2.52. Ito ay 3.73. Ito ay negative 3.86. So, pwede rin tong 6 cosine 50. Pero ang bibigyan niyang sagot is positive. So, dapat lagyan mo siya ng negative kasi nandito ka na part. 6 sine 130, 4.6. So, pwede rin siyang 6 sine 50. Dito nagkataon kasi nasa taas tayo ng Cartesian plane. Positive lang din yung AZ, BZ, 2-dimensional lang tayo, wala tayong Z. Lalabas lang si Z kapag 3D. So, 0, 0 na siya. So, substitute na natin. AX is 2.52. BX, negative 3.86. Plus AY times BY plus 0 times 0. Magiging sagot natin ay 7.43. May shortcut dito. Hanapin natin yung phi. Ganyan. Yan yung symbol niya. Angle phi is the angle between the two vectors. Ito yun. Siya yung phi. Sulat natin angle. Makukuha natin siya. So, 180, yung buong degree natin, 180 minus itong dalawa. Minus 50, minus 56. Giging sagot natin ay 74 degrees. Tapos, may shortcut formula tayo na ganito. Pwede na natin direct substitution. 4.5 times 6 cosine 74 degrees. Sagot ay 7.44. So, may konting discrepancy lang kasi nag-round off tayo dito. Kaya 7.43 dito, ito 7.44. So, same lang. Next problem natin, the same lang din siya sa last problem. Ito naman, hanapin natin yung phi. Find the angle between the vectors. Ganito yung, may ganito tayong formula. Yan. Ito na yung x component natin to y. Ibig sabihin, yung ax, ito, 3 times bx is negative 4 plus 2 times 1 plus 2 times negative 2. Sagot natin ay negative 14. Ang a natin, kaya magiging a is square root of 17. B, ganun din. Ito, negative 4 squared plus 1 squared plus negative 2 squared equals square root of 21. Tapos, from equation, cosine phi. Diba ganyan yung equation natin? Divide natin ng AB. Divide natin ng AB. Magiging, so, pagpalitin natin, kung magiging phi arc cosine magiging phi arc cosine. Meron na tayo nung AB, which is ito, negative 14. Yan. Negative 14 over. Yung A natin, square root of 17 multiply by square root of 21. Yan siya. By calculator, ito, shift, tapos cosine, ito, negative 14 square root of 17 times square root of 21. 137.8 degrees.